Irashaimase! Tuloy po kayo sa pagkain Pinoy. Halos isang dekadang paglalako, ngayon ay successful business owner na. Let's go! 15-minute walk lang from Shimoji Station o 7 minutes bus ride naman from Toyohashi Station lies the success story of our kababayan. Mga 8 years ako naglalako. Naglalako ng mga bento, ganon. Dinuguan, kare-kare, isang ganon. Pinapak ko yun every Friday ako na naglalako dati. Magkano siya before? 500 yen. Marami nang nagsasabi, ate, magtayo ka na ng sarili mo. Kasi para napupuntahan ka namin. Doon siya nag-start. Nung time na yon, hindi talaga ako marunong magluto. Yung asawa kasi supportive siya sa ganun eh. Talagang pinupush niya ako, kaya mo yan. Kasi sabi niya sa akin, magluto ka, titikman ko. Kasi yung asawa ko dati, chef siya dati sa isang hotel. Pag nagluluto ako, titikman niya. Kulang parang ganito, pag ganyan. Hindi ako against sa mga bad comment. Kasi doon ako natututo. Tapos pag may bago akong customer, tinatanong ko, okay lang ba yung lasa? At hanggang sa na-perfect ko na lang siya. Pinaka-special ko dito sa pagkain Pinoy is halo-halo. Kasi homemade lahat yung mga ingredients niya. Ice cream, ubi halaya. Nagtatabi-hoday ako pag mga event. O kaya yung street food, nag-iihaw-ihaw kami, mga ganun. Tapos yung mga recipe mo, original recipe mo. Yes. Kahit yung inasal, ilang ulit kong inaral yung recipe niya. Binababad ko lang siya sa ng mga 2 to 3 days para manood talaga sa loob yung mga lasa mo. Sobrang sarap po. Yes. Karamihan sa mga Pilipino, namimiss nila yung mga kakanin sa atin. Yung puto bongbong kasi every December lang naman natitikman ng mga Pilipino, di ba? Sa akin, anytime pwede nilang tikman. Totoo ngang pag may tiyaga, may nilaga. Dito sa Pagkain Pinoy, uwi kang busog at inspired. Thank you for coming. Balik po ulit kayo sa Pagkain Pinoy.